Salo YouTube! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga tips na kailangan tandaan pag tayo ay mamimili sa Brookhound o Flea Market. Number 1. Kailangan maaga ka sa pagpunta sa Brookhound o Flea Market. Kung ang call time ng pag-open ng mga stalls ay 9 a.m. at nag-e-end sa 5 p.m. or 6 p.m., kailangan nandun ka na sa mga oras na 9:30 or 10 a.m. Huwag naman yung masyadong maaga na mauuna ka pa sa mga magbebenta. At huwag ka rin masyadong malate pumunta na 1 hour before sila mag-close. Bakit? Dahil pag ikaw ay maagang pumunta, of course, marami ka pang pagpipilian ng mga items. Pag late ka na nag-visit, of course, marami nang nauna sa'yo. Marami nang naunang bumili kaysa sa'yo. So, technically, yung mga naiwang items na lang ay mga nagpilian na lang. So, I advise na dapat pumunta ka sa mga oras na 1 hour after silang nag-open para marami ka pang pagpipilian na magaganda. Dahil pag ikaw ay namili sa oras na malapit na silang umuwi, of course, wala ka nang masyadong pagpipilian. Dahil yung mga natirang items na lang ay mga napagpilian na ng iba. Kumbaga, hindi na masyadong maganda. Kaya, payo ko sa'yo, huwag kang magpapahuli. Number 2, kailangan magdala ka ng sarili mong eco bag, gaya nito. O plastic bag, gaya nito. Maleta bag, na gaya nito. As long as bag na pwede mong paglagyan ng mga items na bibilhin mo sa Brookhound o Flea Market. Bakit? Dahil ang mga sellers sa Brookhound o Flea Market ay walang mga plastic bag na ibibigay pag ikaw ay bumili ng items sa kanila. So, kailangan may sarili kang paglalagyan ng mga items na bibilhin mo. Dahil pag maramihan ang iyong bibilhin, of course, kailangan mo ng bag na paglalagyan. Unless, isang item lang ang bibilhin mo. So, pwede mo lang siyang hawakan. But, I doubt na isang item lang bibilhin mo pag ikaw ay nag-visit sa Brookhound o Flea Market. Dahil, 400 plus ang mga sellers sa Brookhound o Flea Market. Kaya, marami kang pagpipilian, marami kang mabibili. Basta marami ka lang pera. Yan ang tips number 2. Tips number 3. Kailangan, pag namili ka ng mga items, huwag mahihiyang humingi ng discount o kaya tumawad. In my case, pag ako ay pumupunta sa Brookhound o Flea Market, pag may mga items akong gustong bilhin, humihingi talaga ako ng discount sa seller. And luckily, nagbibigay naman ng discount ang mga sellers. For example, ang isang item na nagustuhan mo sa isang seller ay worth 4 euro. You can ask him or her kung pwede niyang ibigay sa'yo ng 2 euro. And I tell you, she or he will agree to you. Bakit sila nag-agree? Bakit sila umu-oo pag humihingi tayo ng discount? Para lang mabenta nila yung kanilang mga items. Kung ako naman ang seller at may bibili sa mga binebenta ko, as long as acceptable naman yung discount na hinihingi ng mga bumibili, ng mga customers, ibibigay ko na. Kaysa naman mabulok yung mga items.
at iuuwi ko ulit, di ba? Kaya, tandaan, humingi ng discount. Tips number 4. Tips number 4. Kailangan mabusisi ka sa mga items na bibilhin mo. Especially sa mga items na mga furnitures, gaya ng cabinet. Sa Brocon of Flea Market kasi, they can also sell furnitures, old furnitures. So, pag may nagustuhan kang furniture sa Brocon of Flea Market, kailangan mabusisi ka. Kailangan mong buksan, especially pag ang mga items na nagustuhan mo ay gaya ng cabinets. Of course, kailangan mong buksan yung mga cabinets upang matiyak na ang napili mo ay walang damage. Kasi minsan, kaya nila binibenta ang isang item ay dahil may damage o kaya hindi na kailangan. So, bago mo bilhin ang isang item, kailangan mabusisi ka muna. Kailangan mong i-check ng mabuti kung worth it pa bang bilhin o hindi na. Kaya, tandaan. Tips number 4, kailangan mabusisi ka. And number 5, kailangan magdala ka ng cash. Bakit? Kasi of course, 99% ng mga sellers sa Brocon of Flea Market ay cash lang ang tinatanggap. So, huwag kang magdadala ng card kung ikaw ay bibili sa Brocon. Kasi, useless ang card mo. So, mas better kung cash ang dadalhin mo. Sa pagdadala naman ng cash, kailangan of course yung small amount lang, coins kung may coins ka. Huwag naman yung masyadong malaki yung amount na cash na dala mo. Baka naman ang bibilhin mo lang ay nagkakahalaga ng 2 euros, 5 euros, and yung cash na ibibigay mo para pagbayad ay 50 euros. Oh my God. The sellers will gonna say, no. And that's it for today. I hope na pag pumunta kayo ng Brocon of Flea Market, ay matatandaan nyo ang mga sinabi ko kahit magulo. And that's it for today. I hope you enjoy it. Please like, share, and subscribe. Ciao!